Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, hindi may pasapasang cheap medicines bill, ano ang humahadlang? As it was going on, suddenly I get a note from the gallery, it said, this is getting dangerous. I think it is time for you to challenge the quorum. Who's this person ordering me? Araw-araw, gabi-gabi, nandun sila at yung mga abogado nila sa gallery. Mga illegal na estruktura sa ilang lugar, paano binabantayan? Yung pagpasok mo pa lang dito sa lugar, mapapansin mo na yung karatolang to kung saan nakasulat na bawal lang bumili ng anumang property at tumira dito sa paligid ng Busol Watershed. As I observe, walang nagawa ang concerned agencies. Ngayon, yun ang problema. Dumadami na ang mga erection of buildings, yung pinuputol na kahoy. At isang sulyap sa loob ng misteryosong North Korea. I am told that I'm the first Philippine foreign minister to visit Pyongyang. I'm happy that I have come here to Pyongyang. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas na presyo ng gamot. Isang batas ang kasalukuyang nakabinbin sa dalawang kapulungan ng Kongreso na sana'y magpapababa ng presyo ng mga gamot. Pero ano ba ang nasa likod ng hindi matuloy-tuloy na pagsasabatas nito? Araw-araw, iniikot ni Jessica ang kanilang barangay. Ang kanyang pakay, makapangutang ng perang pambili ng gamot ng kanyang ina. Kinakapalan na lang po namin yung mukha namin sa mga kapitbahay makahiram para makabili siya ng gamot. Kasi parang nakakawa naman po siya pag di siya nakakainom ng gamot. Nahulog ang kanyang ina sa hagdan at kinailangan ng mga gamot para sa buto at sa matinding sakit sa likuran. 400 piso kada araw ang kailangang bunuin ni Jessica para mabili ang lahat ng gamot sa reseta. Nay, gandang gabi. Hiram sana ako sa iyo na pang bili ng gamot ni Mama. 200 lang. Salamat ah. Agad ibinili ni Jessica ng gamot ang perang nahiram. Kalahati lang ng mga gamot na inireseta ang nakayanan niyang bilhin. 200 piso kada araw ang sweldo ng kanyang asawa na isang construction worker. Sa pang-araw-araw na gastusin pa lang daw ay kulang na ito. Paano pa kaya ang daan-daang pisong halaga ng gamot na kailangan ng kanyang ina kada araw? Sana po kung maaari, hanggang maaari, bumaba pa po siya na makakayanan din namin na makabili ng gamot, na hindi kami magpalya-palya sa gamot. Kasi po pag sobrang taas po ang gamot, siyempre po, hindi po namin natustusan ng tuloy-tuloy. Pumapangalawa ang Pilipinas sa Japan sa mga bansang may pinakamahal na gamot sa Asia. Isang malaking dagok para sa isang bansang mahirap. Marami tuloy ang nagtatanong, may magagawa pa ba para maging abot kamay ang presyo ng mga gamot? Sa mga bansang tulad ng India at Pakistan, higit na mababa ang presyo ng mga gamot dahil sa mas maluwag na patakaran sa mga patent at intellectual property rights. Halimbawa na lang, ang isang brand ng mefenamic acid na nasa higit 20 piso sa atin, makukuha ng wala pang 3 piso sa India at wala pang 2 piso sa Pakistan. Ang isang brand naman ng antibiotic na nasa 15 piso, nasa piso lang ang halaga sa ibang bansa. Ang gamot nga ng nanay ni Jessica na mahigit 100 piso ang halaga, mabibili ng wala pang 50 pesos sa India. Kung ito yung chemical na na-discover ko, I own this patent so I can sell it, produce it and sell it at the price I want.
Kapag iisa lang ang maaaring magbenta ng isang produkto, madalas ay mas mataas din ang presyo nito dahil walang kakumpetensya. Wala kaming problema sa patenting. You give people the rewards for their innovation and discovery, but not when it comes to public health. Kailangan yung public health, ano yan, ang consideration natin, hindi ordinary goods and products and medicines. They could be life-saving. 45 pesos per tablet. It's 5 pesos in India. Pang high blood ito. Wala kang high blood, high blood ka, madinig mo yung presyo. Isa ang Senate Bill 2263 ni Senador Mar Rojas sa mga panukalang inihain noong nakaraang Kongreso na naglalayong ibaba ang presyo ng mga gamot. Maaaring magkaroon ng parallel importation. Ibig sabihin, kung ang isang gamot ay accessible sa ibang bansa sa mas abot kayang presyo, wala na dapat hadlang para maipasok yung gamot na yan dito. Ang gobyerno mismo magpapasok ng gamot na yon o kaya ang pribado, at sa ganung paraan ay hindi na tayo masasakal ng mga multinational pharmaceutical companies doon sa pagpresyo ng kanilang mga produkto. May sariling bersyon ng panukalang batas na ito, ang House of Representatives, ang House Bill 6035. Pero nang matapos ang 13th Congress, sabay na namatay ang mga panukalang batas na ito. Panghihinayang din talaga dahil hindi kinailangang umabot sa ganito na nandun na sa bingit na ma-approve on third reading ng House, subalit sa hindi namin maintindihang dahilan ay hindi makaproduce ng quorum ang House, ang majority, si Speaker, ang Malacanang na nag-certify as urgent sa bill na ito. Giit ng kongresista, may puwersang tila pumipigil sa matiwasay na pagpasa ng batas. Pagkatapos ng bawat session na nauubos na yung session days at hindi makabuo ng quorum, naantala yung pagpasa ng bill, ay may mga nagha-high five sa labas ng mga insiders sa House at mga kinatawan ng Big Pharma o ng mga law firms nila. Paakyat na sa third reading o halos maipapasa na ang batas. Pero dahil kulang ang mga kongresista sa huling araw ng sesyon, di ito umabot. At ang malaking dahilan daw nito ay ang pangingialam ng pharmaceutical industry. Suddenly I get a note from the gallery, no? It said, this is getting dangerous. Session resume. Majority Floor Leader. Mr. Speaker, one of the bill included in Ito ang eksena sa Kongreso noong nakaraang Pebrero. bill on cheaper medicine. And may move that we take up House Bill number 6035. As it was going on, suddenly I get a note from the gallery, no? It said, this is getting dangerous. I think it is time for you to challenge the quorum. Who's this person ordering me? So I went to Biron, Suplico, and the others who were amending the bill. And Junicua, I said, I think you better rush the amendments because these people are trying to influence me. Galit na pinalayas ni Congressman Teddy Boy Locsin ang di umano'y mga kinatawan ng malalaking kumpanya ng gamot mula sa session hall. And they said, we deny that we sent him a note. Otherwise, if it was only ganun, okay lang sa akin. Anyway, we passed it na on second reading. But when they denied it, they made me out as a liar. Wala na. That's it. I went there and I told them, better get out of this hall before I kill you. They said, well, where do we go? Where do we go? Look, you knew your way into this hall. You know your way out. Now get out before I kill you. Ipinakita pa sa amin ni Congressman Locsin ang sulat na tago-tago pa rin niya hanggang ngayon. For Representative Locsin, urgent message from the head of the pharmaceutical companies. We desperately need someone to question quorum now. Are you able to do it?
Kasunod ng mga katagang ito ang isang pangalan at numero ng cellphone. Unfortunately, many of my colleagues in the house are not really that concerned about cheaper medicine for our people. But I tell you, when they saw what they tried to do from the gallery, I mean, even the corrupt members of Congress said, iba na yung corruption, iba na yung kabastusan. Paakyat na sa third reading o halos maipapasa na ang batas. Pero dahil kulang ang mga kongresista sa huling araw ng sesyon, di ito umabot. At ang malaking dahilan daw nito ay ang pangingialam ng pharmaceutical industry. Araw-araw, gabi-gabi, nandun sila at yung mga abogado nila sa gallery nung dumating na sa interpellation and debate. At nakikipag-usap talaga sa mga totoong o akala nilang mga champions nila sa loob ng House. Inamin ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP, samahan ng mga kumpanya ng gamot sa bansa, na kinausap nga nila ang ilang mambabatas. Pero di raw ito lobbying. This is a normal thing that we do. We approach them. They are our friends. Many of them are our friends. And we try to explain our position. But lobby and $1 billion or pesos that we were supposed to have given away, or we don't have that kind of money. So there is absolutely no truth to that. Sinabi rin nilang tutol sila sa mga naturang panukala. It will weaken the intellectual property code, which to us is very, very important. Kung binibenta nila itong gamot na ito sa ibang bansa sa mas mababang halaga, bakit dito sa atin sinasakal nila tayo? So yun ang basis nitong pagdagdag ng competition na ito. Nang tanungin naman namin ng PHAP kung bakit nabibili ng higit na mas mura ang mga gamot sa ibang bansa. Ito ang naging sagot nila. I'm sorry, but I think we have discussed that thoroughly already in the 13th Congress. And for now, at least, I think we would like to limit this interview to the fact that we will just wait for developments and we will take it one at a time. Suportado ng Department of Health ang panukalang magpapababa ng presyo ng mga gamot. Lahat naman ng inaangkat na gamot or binibili ng PITC from India or Pakistan, sinusuri ng BIFAD. So pag na-test ng BIFAD at aprobado sa kanila, we're saying it's na as good as the ones being sold here, parang gano'n, na kasing effective niya. Kasalukuyan ang nakapag-aangkat ang pamahalaan ng murang gamot mula sa ibang bansa. At kung maisabatas ang panukalang ito, mas dadami pa ang pwedeng maiangkat at mas bababa ang presyo ng mga ito. Para kay Onying Austria, isang barangay tanod sa Nasugbu, Batangas, magandang balita kung maibababa nga ang presyo ng mga gamot. Sa tulad niyang kumikita lang ng 500 piso kada buwan, problema ang araw-araw na gamutan para sa sakit niyang high blood. Kung bumibili ka ng gamot sa pang-araw-araw, para din yan yung naggagatas ka ng anak. Pag bumili ka ngayon, nag-iisip ka na naman kung saan ka bibili, kukuha ng ibibili na naman susunod. Ganon din yung nainom ka ng gamot. Nung araw na yon, nagising si Mang Onying na tila nalulula sa taas ng presyon. Nakainom na siya ng gamot, ngunit ang kanyang pamilya hindi pa kumakain. Sa halip na bibili mo na ng bigas, yung gamot muna unahin. Dahil ang katwira ng pamilya ko, ang bigas kanya na uutang sa kapitbahay, ay yung gamot hindi mo mautang yun sa butika. 5 piso bawat isa. At ito ho naman ay 3 piso ang isa. Kaya sa loob ng maghapon, kakain ka ng halos 20 pesos na ang
kahing gamot maghapon. Eh kung sasamahan pa nito, 35 pesos. Saan mo kukunin niya? Wala naman akong hanap buhay. Para makabawas sa gastusin, umiinom lang siya ng gamot tuwing malubha na ang nararamdaman imbis na araw-araw na siyang payo ng doktor. Sa pagtitipid ko nga sa gamot, yung kung saan tumaas bigla yung presyon ko, ay talagang gapang. Inagapan ko lang na huwag akong babaksak. Kung maaari yan. Basta nang maramdaman kong mataas nga, umupo na lang ako. Nitong linggo lang ay inihaing muli ni Senador Mar Rojas ang kanyang panukala. Susundan din daw ito ng ilan pang mambabatas. Pero aminado silang mismong ang kanilang hanay nagiging hadlang sa pagpasa ng mga batas na tutugon sana sa problema ng mga mahihirap. Alone, I don't believe that our legislators have the conscience or the pity to pass this bill for the sake of the poor. Because this bill has to pass. I will sabotage every piece of legislation if they don't pass this bill. Maraming mga tulad ni Jessica at Mang Onying na naghihintay ng lunas sa nakalululang presyo ng gamot sa bansa. Ngayong katatapos lang ng eleksyon at magsisimula na naman ang panibagong kongreso, makakaasa kaya ang mga mamamayan na mapag-uusapan na ng masinsinan at masosolusyonan ang problema at hinaing nilang paulit-ulit na lang nating napakikinggan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang GMA News lang ang kaisa-isang local media na nakasama sa delegasyon ni Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo nang pumunta siya rito 2 linggo na ang nakalilipas. Ang Democratic People's Republic of Korea o mas kilala sa tawag na North Korea ay isa sa mangilan-ngilan na lamang na komunistang bansa sa buong mundo. Ang issue ng denuclearization ng bansa ay isa sa mga isyong tinututukan ng international community. Sa isang pambihirang pagkakataon, pinayagang makapasok sa komunistang bansang ito ang isang dayuhang TV station. Ilalahad ni Lay Alvis ang mga kwento sa likod ng kanyang pagbisita sa Pyongyang, North Korea. Pangkaraniwang tanawin na ang mga Koreano sa Pilipinas. Sa mga nakalipas na taon, maraming Koreanong nagtayo ng negosyo at dito na nanirahan. Halos araw-araw nating nakikita sa telebisyon ang kanilang bansa, ang South Korea, moderno at makulay. Pero kaunti lang sa atin marahil ang nakaaalam na ibang-iba ang buhay sa kalahati ng Korean Peninsula. Ang North Korea. Isa ako sa mga mapalad na nakasilip sa misteryosong bansang ito. Ang GMA News lang ang kaisa-isang local media na nakasama sa delegasyon ni Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo nang pumunta siya rito 2 linggo na ang nakalilipas. Bihirang pagkakataon para sa isang taga-media na makapasok sa komunistang bansa. Isang makasaysayang pagbisita dahil ito ang kauna-unahang pagdalaw na isang kalihim ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa North Korea. I am told that I'm the first Philippine foreign minister to visit Pyongyang. I'm happy that I have come here to Pyongyang on July 12 would be the 7th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Isang tahimik na syudad ang Pyongyang, ang kabisera ng North Korea. Daliwa sa imahe ng isang bansang sinasabing mahirap, naglalakihang mga gusali ang sumalubong sa amin. Malawak at malinis ang mga kalsada. Walang traffic lights. Sa public transport, umaasa ang mga taga rito. May mga bus. Pagkakita ko sa mga tao, pakiramdam ko, bumalik ako sa nakaraan. Simple at old-fashioned kasi ang mga kasuotan nila.
Walang mga mall. Walang cellphone. Piling mga tao lang daw ang may access sa internet. Tila walang bakas ng impluwensya ng ibang bansa rito. Sinasabing balot ng misteryo ang North Korea, na kontentong tila mag-isa at sarado sa mundo. Kaunting impormasyon lang ang nalalaman tungkol sa kanila. It's very unique. You can't find any kind of country in our history. Like they're not pure communism. They are not pure socialism. It's kind of some sort of private company. It had been led by only one person. The whole country, for about a half century. Isa ito sa mangilan-ngilan pang bansang nananatiling komunista ang sistema ng gobyerno. Hindi raw nagkakalayo ang sweldo ng mga taga North Korea. Naglalaro raw sa humigit kumulang 5,000 won kada buwan. Katumbas lang ito ng halos 100 piso. Pero hindi nalihim na hindi kayang pakainin ng kanilang gobyerno ang lahat ng 20 milyong mamamayan ng North Korea. How on earth they could have that much arms and missiles? How could they develop that much technology? On the other hand, the ordinary people are suffering from basic necessities, housings, food, clothes. But they have enough technology making the IBM, intercontinental ability missiles. I can't figure it out. Pero sa kabila ng matinding kahirapan, inilalagay pa rin ng mga North Korean sa pedestal ang kanilang mga leader. Sa halos lahat ng lugar, may mga larawan ni Kim Il-sung, ang tinatawag nilang great leader na nagtatag ng kanilang republika. Naniniwala silang kahit patay na, ginagabayan pa rin daw sila ng kanilang dakilang pinuno. When I was young, when I was a grade student, there was education about this, like they were treated like a living god. Very much. Bahagi ng kasuotan ng North Koreans ang pin na may mukha ni Kim Il-sung. Dear leader naman kung tawagin nila ang anak nitong si Kim Jong-il, ang kasulukuyang pinuno ng North Korea. Naisip ko tuloy, makakaya-kaya ng Pilipinong tulad ko ang tumira sa kakaibang mundo ng North Korea. 8 Pilipino lang ang naghahanap buhay dito. Nakilala ko sila nang magsalo-salo kami sa Pyongyang sa pangunguna ni Secretary Romulo. 4 sa kanila ang nagtatrabaho para sa United Nations. Sa ilalim ng World Food Program, tinutulungan nilang maibsan ang problema ng gutom sa North Korea. Ang 4 naman, mga supervisor sa isang British tobacco company. Nang makausap ko sila, muli ko napansin ang pagkakasalungat ng buhay doon kumpara sa atin. Kung kukumpara mo sa buhay natin, may masasabi ko mas maganda pa ang sitwasyon ng buhay natin. Pero sa Pilipinas. Pero siyempre, kung tatanungin mo sila, masarap na yung buhay nila. Ang kasamahan ni Carlos na si Bernard Dizon, 6 na taon na sa North Korea. Kung ano-ano na nga raw ang kanyang ginawa para malibang ang sarili. Aminado siyang bantay sarado ang kanilang mga kilos doon. Kada kilos namin doon, nakasunod yung interpreter. Lalo na nung una kami, talagang siyempre hindi naman namin naiintindihan yung mga salita nila. Ngayon, unti-unti na kami nakakapag-adjust, saka naiintindihan namin. Pero hindi lang mga dayuhan ang sinasabing nahihirapang mamuhay at maghanap buhay sa North Korea. Isang manipis na linya lang ang naghihiwalay sa South Korea at North Korea. Mahigpit itong binabantayan ng kani-kanilang military. Iisa man ang kanilang lahi hanggang ngayon hindi pa malayang nakakatawid sa border ang mga mamamayan ng dalawang bansa. Our country has been divided into 2 countries, but it was not our decision. It was a product of Cold War. Second World War II. As long as we speak the same language, we share the 5,000 years history, there's a way we can be united again. But emotionally, I'm giving my 100% support for my people in North Country. Marahil ang pinakamatunog na ingay na ginawa ng North Korea na hanggang ngayon umuugong sa mundo ay ang di umano'y paggawa nila ng armas nuklear. Ang Democratic People's Republic of Korea o mas kilala sa tawag na North Korea ay isa sa mangilan-ngilan na lamang na komunistang bansa sa buong mundo. Ang issue ng denuclearization ng bansa ay isa sa mga isyong tinututukan ng international community.
Kamakailan, nagulantang ang mundo nang muling buksan ng North Korea ang six-party talks tungkol sa denuclearization o pagtigil sa paggawa ng armas nuklear. Pero ang kapalit nito, tulong pinansyal mula sa UN. Ilang araw lang ako sa North Korea pero hindi ko malilimutan ang karanasang ito. Karanasang makapaglakbay sa isang mundong iba ang mga batas, ang kultura at ang mga paniniwala kumpara sa mundong aking nakagisnan at kasalukuyang ginagalawan. Mula sa Pyongyang, North Korea, ako si Ray Alves at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Pagpasok mo pa lang dito sa lugar, mapapansin mo na yung karatolang to kung saan nakasulat na bawal lang bumili ng anumang property at tumira dito sa paligid ng Busol Watershed. Pero ito ang tumambad sa amin. Nature Reserve, Heritage at Hazardous Site. Mga lugar na bawal tayuan ng anumang istruktura. Pero mistulang kabuting nagsulputan ang ilan sa mga lugar na ito. Aalamin ni JP Soriano kung may kakayahan nga ba mga otoridad na ipatupad ang pagbabawal ng pagtatayo sa mga lugar na ito. Nabulabog ang Taal, Batangas nitong nakaraang linggo. Kabi-kabila ang protesta laban sa planong pagpapatayo ng isang resort spa sa bunganga mismo ng bulkan. Yung dagat, yung tourism. Ipinagbabawal ng batas ang anumang konstruksyon sa mga lugar na deklaradong nature reserve, heritage site at hazardous o delikadong lugar gaya ng Taal ng isang aktibong bulkan. Pero hindi nag-iisa ang kasong ito sa mga sinasabing iligal na konstruksyon sa bansa. Sa daan pa lang papuntang Baguio City, tambad na ang mga gusaling nakatayo sa gilid ng bangin. Ang makasaysayang Cannon Road, inindorsong heritage site ng city government ng Baguio. Kasama ang ilang taga DENR, pinuntahan namin ang mga bahay na sinasabing iligal na itinayo rito. Tila hindi alintana ng mga residente ang nakaambang peligro. Sa tindahang ito, tanaw ang kahabaan ng Cannon Road. Sinasabing walang titulo ang tindahan at bahay, pero kung sa permit lang daw, kumpleto sila. Sabi nila kailangan may business permit. Apo. Nung pumunta ko sa kumuha ng business permit, ni-require nila yung mga DINA, DTI, gano'n. Ay, kumuha po ako, kaya kinumpito ko pati yung DIR. Tao po. Good afternoon po. Ako po si Jay. Sa Cannon Road din namin nakilala si Brian. Ayon sa kanya, sa kabilang bahagi ng highway dati nakapwesto ang bahay nila. Pero lumipat sila nang matabunan ito ng landslide nang minsang bumagyo. Dito na sila nakatira ngayon, sa gilid ng matarik na bangin. Alam din naming bawal to pero wala nga eh. Walang pupuntahan ganun. Kasi dayo lang dito. Ganun. Kahit higit 20 taon na nakatira ang pamilya nila rito, hindi pa rin mawala ang takot sa kanya. Kinakabahan din kasi lalo na ngayon tag-ulan ulit. Meron din pagkabaha mga kwan. Kasi maminsan lalo na yung mga nandun sa kabila ganun. Baka na naman maulit yun, babagsak. Sa kabila ng pangamba, tuloy ang konstruksyon ng kanilang mga kapitbahay. Ayon sa DENR, matagal ng problema ang mga bahay na ito sa Cannon Road. Isinisisi nila ang pagdami ng mga istruktura dito sa lokal na pamahalaan ng Baguio. Because of politics, the city should spearhead the stoppage of any construction. Still within the city premises. Everybody knows that the DNR has been remiss in their duties in many ways. Pagpasok mo pa lang dito sa lugar, mapapansin mo na yung
karatolang to kung saan nakasulat na bawal lang bumili ng anumang property at tumira dito sa paligid ng Busol Watershed. Ang Busol Watershed ay isang nature reserve. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Baguio City. Bawal magtayo ng kahit anong gusali sa lugar. Pero ito ang tumambad sa amin. Sa taya ng DENR, lagpas 1,000 kabahayan na ang nakatayo sa loob ng watershed. This proclamation was proclaimed dated April 27, 1922. As I observed, walang nagawa ang concerned agencies. Dumadami na ang mga erection of buildings, yung pinuputol na kahoy, mga gardens. Iba-iba ang laki ng mga gusali rito. May mga mansyon, malakatidral na bahay, at matataas na apartment. Mayroon pa nga umaabot sa 4 na palapag. Pag-aari ni Atty. Padang isa sa pinakamalaking bahay sa Busol Watershed. Batid ng deklaradong nature reserve ang Busol at bawal magtayo ng bahay dito. That's on the one side, of course, they would say that the occupants are illegal, no? But maybe we should go back again to history, not apart from the fact that we have acquired this legitimately and also the other claimants. Not only that, the city government by itself, that was during the time of Mayor Lardizabal in the 1970s, has willingly been giving portions of the watershed reservation to the different families and individuals. Kasama si Atty. Padang sa mga nagkiklaim na ancestral domain ang Busol. Pero aminado siya na wala silang titulong pinangahawakan. In this area, technically, you cannot, if it's a reservation, you cannot give any title. Nakakuha naman daw ng lupa sina Aling Resurrection sa pamamagitan ng pag-a-apply sa Working Man's Land noong 1980s. Sa programang ito na binibigyan ng lupa ang mga empleyado ng gobyerno na wala pang lupang matitirhan. Actually, this is reservation. Kung kukunin nila na, if they insist na reservation nga, this is part of the reservation. Actually, pero sinabi ko nga na according to the map at the City Engineer's Office, this is already outside of the Busol Reservation. But then, when we built our house in 1970 and we were asking for the permit to cut down the 2 pine trees, the DNR would not let us, did not give us the permit because they said, they insisted that this is within the reservation. Pero hindi raw valid ang papeles nila Aling Resurrection ayon sa DENR. Nakansela kasi nito ang bisa ng permit sa Working Man's Land nung panahon ni dating Pangulong Aquino dahil sa PD 239 na sumusog sa pagiging nature reserve ng Busol. Ipinakita sa amin ni Aling Resurrection ang mga lumang litrato na kinuha niya sa Busol. Maging siya ay masama ang loob sa nangyayari sa watershed. Ewan ko, nagagalit ako, naiinis ako, nalulungkot, mixed ang emotions ko. Nakakasama nga ng loob eh. Nakakaawa itong mga batang ito ngayon. Sabi kong gano'n, paano kaya mangyayari in the future niya? Paano na kaya? Pero mismong opisyalis ng Bekel, isang barangay sa Busol, sa loob mismo ng watershed nakatira. Anong magagawa? Dito naman ako lumaki. Saan ako pupunta? Dito naman ako pinanganak. Dito ako nabuhay ng halos 30 years. Saan ako napupunta? Dito na talaga. Wala po kayong ngayon? Wala po kayong titulo sa lupa ninyo? Wala na. Ang pinagkakakitaan niya, pagtanim at pagbenta ng bulaklak. Ang fertilizer na ginagamit dito, sinasabing nakakakontamina sa tubig. By the Honorable Reynaldo A. Bautista, newly elect City Mayor. A round of applause to the City Mayor, please. I, Reynaldo Bautista Jr., I have been elected to the position of City Mayor of Baguio City. Kapoproklama pa lang ng bagong mayor ng Baguio nang kuna namin ng pahayag tungkol sa Busol Watershed. You can see already where Baguio will be going to. It's really unfortunate that I have to deal with these kind of issues.
So even in Cannon Road, you will notice if you go through that particular area, it's also terrible. And I already had the coordination meeting with the people in DPWH, my city engineers and my CBAO and my parks people. Pero wala na raw silang magagawa sa mga gusaling nakatayo na. Hindi na raw ito mahalaga. Gigibain daw nila lahat ng bagong tayong bahay. That's why, no, that's for me a non-issue. All they have to do is just report it to us. We will demolish it immediately. Sa ngayon, ayon sa DENR, 20% na lang ang natitira sa gubat ng watershed. At nagsara na ang 3 catch basin o bukal ng tubig dahil sa mga istruktura sa bagyo. Sa kabuuan, walang tiyak na bilang kung ilan pang protektadong lugar sa bansa ang nasira na. Huwag na sanang hintayin pang magkaroon ng problema at trahedya bago seryosohin ng pamahalaan ang isang sensitibong sitwasyon. Ako si JP Soriano at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo o balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 982-7777, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito ang Reporter's Notebook.